Magandang hapon mga kaibigan, this is Professor Vincent Torre Bungolan. Samahan po ninyo ako sa pagtalakay sa isang mainit na issue na kinakaharap ng ating bansa mga kaibigan. Ito po ay may kaugnayan sa impeachment complaint na iniakyat ng House of Representatives sa Senado mga kaibigan. Ayan, so baka naman sa mga nanonood ay kaya po ninyong paramihin ng aking subscriptions, no? So, kung bago ka lamang sa aking channel at kung sa tingin po ninyo ay napapanahon yung ating tinatalakay at marami kayong matututunan, ay nais kong hilingin sa inyo, baka naman pwede po kayong mag-subscribe. Ayan, syempre, ang pinaka-importante po, nais ko pong marinig din ang inyong opinion, ang inyong boses, sapagkat ang isang opinion, kung ako lamang po ang nagsasalita, ay hindi po sapat. So, kailangan din po nating marinig ang panig ng mga audience para nang sa gayon ay mabalanse po natin yung opinion. Okay? Kung tama nga ba o mali. Saan ba mas malapit sa katotohanan? Yun bang sinasabi ko ay mas marami po yung pareho ng sinasabi o yung sinasabi ko po ay mas salungat doon sa karamihan? So, eto na nga, no? Iniakyat ang impeachment sa Senado. At gaya nga po ng aking nabanggit sa aking mga nakaraang video, bagamat maayos na po, bagamat tama naman ang mga nakasaad sa articles of impeachment, mga proseso po, ay tila okay naman. Pero nandyan po yung mga sitwasyon na kung saan ay masasabi nating unique ang impeachment complaint na ito laban kay Vice President Sara Duterte sapagkat napakaraming mga gray areas na only Supreme Court can decide or can clarify mga kaibigan. So sa mga ordinaryong mamamayan po doon sa mga walang background sa batas, sasabihin ninyo kung walang kasalanan, ituloy ang impeachment. 'Di ba? Kung walang kasalanan, bakit takot siya na humarap sa impeachment? Kung walang kasalanan at kung marami siyang ebidensya, bakit yung kanyang mga abogado ay gumagawa ng paraan para hindi po matuloy ang impeachment? Bakit yung kanyang mga kaalyado ay gumagawa ng paraan para patayin ang impeachment? So that is from the mindset of an ordinary citizen. Kasi nga, hindi po ninyo alam yung kahalagahan ng isang, masasabi nating, batas. Okay? O yung legal na proseso. Ako po, for example, noong nag-uumpisa po ako sa aking College of Law, sabi ko kapag merong mga tanong, merong mga quiz, lagi kong sinasabi na bakit ganito, napakaganito naman, napakahirap naman intindihin ng batas. Samantalang very obvious, ganito dapat, ganyan, ganito dapat. Hindi dapat ganito, hindi dapat ganyan. Ang dami kong mga whys, no? Mga tanong, bakit ganito? Hindi naman ito nararapat. Common sense yan, ganito, ganyan. Until I realize na kaya tayo mayroong batas at kaya tayo nag-aaral ng batas dahil mayroong proseso na dapat masunod. Kasi kapag hindi natin sinunod kung ano yung nasa prosesong legal, mawawala tayo at the middle of the discussion. So, kaya kailangan nating magkaroon po ng tama at maayos na basihan sa ating mga desisyon. Kaya nga, paano nabuo yung ilang mga saligang batas? Paano ito isinumite? This is anchored by the preamble. So dapat yung pinakang constitution po natin, ito po yung magiging basihan. Ito po yung magiging anchor, no, ng ating mga susunod na mga gagawin o iisipin. So ano nga ba yung preamble? We, the sovereign Filipino people, imploring the aid of Almighty God in order to build a just and humane society, blah, 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 blah. So ito po yung preamble na ito. Dapat nag-uumpisa dito. Dapat ito yung iisipin natin bago tayo mag-decide.
So ganun din po yung proseso ng impeachment. Kailangan natin bago natin umpisahan at bago tayo malagay doon sa pinakang sentro, ng impeachment trial, kailangan natin masuri muna yung pinagdaanan ng isang impeachment complaint. Dumaan ba ito sa maayos o legal na pamamaraan? Bakit? Kasi kung hindi po natin susuriin yung pinagmulan ng isang bagay, mangyayari po niyan kahit sino na lamang ay maaaring mag-file ng impeachment complaint kung hindi po natin susundin yung proseso. Okay? So, nakalagay po doon sa House of Representatives impeachment process or rules, maaaring mag-umpisa sa ordinary or civilian or citizen, or pwede rin po sa miyembro ng House of Representatives. So, basta't meron pong proseso, okay, kailangan nating masunod itong proseso na ito. Kaya nga po, yung nag-convene po, yung time na nag-convene ang Senate, to become a Senate impeachment court, and the 18 senators decided to remand the articles of impeachment and returned it to the House of Representatives, na ang purpose, mga kaibigan, ay to attest, to certify certain procedures, certain questions about the impeachment process. So sabi ko nga po doon sa aking nakaraang video, dapat magpasalamat. Dapat magpasalamat ang House of Representatives o ang prosecution panel dahil ineremand lamang yung articles of impeachment at hindi po pinatay. Okay? Neremand at hindi po pinatay. So ibig sabihin po ng neremand ay binibigyan po ng pagkakataon ng Senate Impeachment Court na maging mabilis, madali ang proseso para sa mga prosecution panel. Okay? Kasi kung mangyayari, uumpisahan nila ang impeachment at malagay din po doon sa pinakang gitnang proseso, mga kaibigan, baka magkaroon po ng mga mas malalim na paglabag, mas magiging magulo po ang proseso. So we should always go back at the rationale why nagkaroon ng impeachment complaint. So kailangang masuri. So parang huwag kang magbibilang ng sisiw kung hindi pa naman ganap na sisiw yung itlog. Okay? So the same thing doon sa proseso ng impeachment. Huwag mong umpisahan yung isang bagay nang hindi mo pinag-aralan. Okay? So eto na nga, sabi ko nga doon sa isang pang video ko, magpasalamat dapat ang prosecution panel dahil pinadali nga po ng Senado yung proseso ng impeachment complaint. Bakit? Kasi ganito rin po ang gagawin ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang defense team kung sakaling ang matuloy ang impeachment. Questionin din po yung jurisdiction ng 19 Congress sa impeachment at maaari ba itong itawid sa 20th Congress. Okay? So, maayos ba at nasunod ba yung tinatawag nating 1-year bar rule? Nasaan na yung 10 days para sa pag-assess ng articles of impeachment sa House of Representatives? Nailagay ba ito ng tama, maayos at very timely doon sa tinatawag nating business, calendars of business ng House of Representatives. So, yun po yung pinanghuhugutan ng Senate Impeachment Court. Pero ano po ang ginawa ng House of Representatives o ng prosecutions panel ng House of Representatives? So sa halip na sumunod sila doon sa hinihiling
ng Senate Impeachment Court ay hindi po nila ginawa. So as a result, mga kaibigan, ay napagdesisyonan nga po ng Senate Impeachment Court na i-remand yung articles of impeachment. At sa pagre-remand na po yun ay hiniling nila sa prosecution's panel, no, na i-certify, i-attest yung articles of impeachment. So ano po yung ibig sabihin noon? Kinaklarify po ng Senado, pinapaklarify po nila, pinapa-attest po nila yung articles of impeachment sa prosecution's panel kung ito ba ay dumaan sa legal, maayos at tamang proseso ng pagpa-file ng impeachment. Okay? Ano po itong tinutukoy na ito na proseso? Ang impeachment ay nag-uumpisa sa House of Representatives. Maaari itong i-file ng ordinary citizen. Maaari itong i-file ng kapwa kongresista. No? At ito po ay isusumite sa opisina po ng Secretary General sa pamumuno po ni Reginald Velasco. Pagkatapos ay i-endorse po ito ni Secretary General sa House of Representatives at isasama po sa calendars of business. Within 10 days, pag-uusapan, i-assess, tatalakayin ang articles of impeachment. After 10 days, it should be transferred to the Court of Justice ng House of Representatives and they will further evaluate the articles of impeachment. After the evaluation, ay saka pa lamang po mangangalap ng total votes of 1/3 ng lahat ng mga kongresista. Okay? So, ang requirements po para ma-impeach ang Vice Presidente, kinakailangang makakuha ng 1/3 votes of congressmen na papabor sa impeachment. Okay? So, during that time, ay merong 305, no, if I were not mistaken, na mga kongresista. Out of that, kailangang makakuha ng 1/3 votes, which is around 104 or 103 to 104 o to 105, sabihin na natin, na pirma. No? Pirma para ma-impeach. So, ang nangyari mga kaibigan, more than 1/3 votes. At nakakalikom, nakakuha nga po ng kabuuang 215 na mga pirma, no, to impeach the Vice President. So, medyo questionable yun kasi halos wala nang natira sa mga kongresista. Okay? So, ito po yung nililinaw na violate ba yung 1-year bar rule? What happened to the first impeachment which was filed December 2? Then the second impeachment complaint was filed December 4 and the third was also filed after a week. What happened? Ano na po yung status ng mga ito? Okay? So ganito mga kaibigan, kung tinanggap ng House of Representatives, tinanggap po ni Secretary General Reginald Velasco yung impeachment, meron po siyang tatak ng receive at nagkaroon pa nga po ng press con, sina Percival Sendanya, yung kanyang grupo, noong December 2. Para sa akin, valid po yung impeachment complaint na yon. Bakit? Kasi pinirmahan. Nagkaroon pa ng press con. But then, hindi po nila pinersu. Hindi po naisama sa calendars of business. Siguro, ang may problema dito, si Secretary General. Bakit? Hindi po niya ginampanan yung kanyang tungkulin. Malinaw po na kapag nag-file ang isang individual o kongresista ng impeachment laban sa isang impeachable officials, dapat kailangan niya itong aksyonan. Bakit natulog sa kanya yung articles of impeachment 1, 2, and 3? Yun po yung isang question. Kailangang i-certify
ng prosecution's panel. Tama ba? Nasunod ba yung sinasabi doon sa proseso? Okay? So, sa halip po na sumagot itong prosecution's panel, ano yung kanilang ginawa? Nag-ingay sa mainstream media, nagpa-interview. 'Di ba? Nagpapa-rescon. Nag-hire po ng butangera, no, spokesperson. Dalawa pa. Oh. Dalawa pang butangera na wala rin namang alam doon sa mga kumbaga nire-represent nila yung prosecution's panel, pero yung mga sinasabi nila is hindi naman po galing sa mga prosecution's panel. And then, ito po yung malupit. Nagpunta sila sa simbahan, dala-dala yung makapal na articles of impeachment, dinasalan, binuhusan ng holy water, para saan? Para ano? Para makahikayat, para magpaawa effect, para isipin ng mga tao, grabe naman itong Senado na ito, grabe naman itong si Chis Escudero. Alam naman nilang kailangan nilang ituloy yung impeachment, bakit isinole? So, makakuha ng simpatya mula sa mga tao. Yan po yung kanilang dahilan. Bakit nila ginawa ito? Sa halip na sagutin yung utos ng korte. 'Di ba? Madali lang naman i-certify yun eh. Kung ginawa talaga ng mga kongresista yung proseso. Hindi nila talaga ma-certify yun kung hindi naman nila talaga ginawa. Very simple, di ba? Okay? So, eto mga kaibigan, kung hindi nyo naiintindihan, sino nga ba yung mga dinadala sa simbahan? Sino nga ba yung dinadasalan? Sino nga ba? Di ba yung mga namamatay? Yung mga namamatay mga kaibigan, kumbaga yun yung huling tapak nila sa lupa. Dinadala sa simbahan, pinagdarasal, and then pagkatapos ay ililibing. So, ibig sabihin mga kaibigan, alam ng mga prosecution's panel na hindi maaaring itawid ang impeachment. Ang impeachment ay patay na. Functionally dead. Bakit functionally dead? Bakit? Bakit functionally dead? Sabi mo function, nagpa-function. Bakit dead? Ibig sabihin mga kaibigan, sa parte, no? Sa parte ng House of Representatives, ginawa nila yung tama. Ibig sabihin, na i-submit ng House of Representatives na iakyat nila yung impeachment sa Senado. Yung Senado naman, ginawa po nila, nag-convene. So, ibig sabihin, nag-function. Gumana. Okay? Gumana. Pero, patay na. Patay na dahil hindi maaaring itawid yung impeachment from the 19th Congress to 20th Congress. So, eto mga kaibigan, ang sabi ng marami, kung hindi takot si Sara Duterte, kung sinasabing maraming ebidensya si Sara Duterte, bakit pinapadismiss? Hindi po pinapadismiss, proseso po yun. Proseso po yun gaya ng paliwanag ko. Okay na magkaroon ng impeachment pero dapat ito ay idaan sa tama, maayos at legal na pamamaraan. At gaya nga po ng aking nabanggit, dapat magpasalamat pa sila sa Korte Suprema. Pero hindi po nila ito ginawa. No? Dahil ngayon po mga kaibigan, ay mayroong 10 araw ang House of Representatives at ang Senado para sagutin yung ipinag-uutos ng Korte Suprema. So ano po yung pinag-uutos ng Korte Suprema? Hinihingi po ng Korte Suprema yung mga paliwanag. Okay?
So, itong mga paliwanag na ito ay nagli-lead din po. Kumbaga, these questions leading to. So, ito po, no, inilabas po ng Korte Suprema yung kanilang notice and bank notice. At hinihingan po ng paliwanag, ng kasagutan, ang House of Representatives at ang Senado. Okay, so basahin ko lang yung second page. In order to assist the court in the full resolution of the various petitions assailing the impeachment complaints against Vice President Sara Z. Duterte, the court, without prejudice to the resolution of other issues, resolved to require the respondents to submit the following information under oath, accompanied by relevant documents, if any. So, basahin ko lang itong mga nauna. Sabi rito sa letter A, the status of the first three complaints filed by the private citizen. Bakit tinatanong po ng Korte Suprema yung status? Kasi nga, kailangan ma-establish yung tanong na 1-year bar rule. Dumaan ba ito? No? Nasunod ba yung tinatawag na 1-year bar rule? Bakit yung pang-apat na articles of impeachment o yung complaint po, no? Articles of impeachment, complaint number 4. Bakit yun lang yung nag-proceed? Bakit yung 1, 2, and 3 hindi gumalaw? Natulog po sa opisina ni Secretary Reginald Velasco. Kaya po ito, kailangan po itong tanong na ito ay masagot. Kasi ito po yung nililinaw niya. Nililinaw po ng tanong na ito yung 1-year bar rule. Pangalawang tanong dito, the exact date or dates on which the complaints filed by the private citizens were endorsed by a member of the Congress. O, kailangan yung date. Kasi nga binibilang yung 1-year bar rule. Okay, so ito pa, number 3, letter C. As to the complaints filed by a private citizens, whether the Secretary General possesses discretion on when to transmit to the Speaker of the House of Representatives any impeachment complaint properly endorsed by a member or members of the Congress. Ano naman po yung sinasagot nitong item letter C na ito? Kasi nga po, yung sinasabi ko kanina, yung articles of impeachment o yung impeachment complaint, ipina-file po ito sa Secretary General's Office na pinamumunuan po ni Reginald Velasco. Ngayon, ano nangyari doon sa impeachment complaint file number 1, December 2, December 4, and then sumunod na linggo? Ano nangyari? Bakit natulog doon sa opisina ni Reginald Velasco? So ito guys, itong mga tanong na ito na lumabas noong July 8, no, i-search niyo na lamang po, no. GR numbers, ito basahin, i-search niyo po para kayo na po yung makabasa mismo. Baka sabihin ninyo na gumagawa tayo ng fake questions. GR number, General Registry numbers sa ISKRA 278353 and 278359. Inilabas po ito July 8, 2025. So pumunta po kayo sa Supreme Court. Ito po yung notice and bank. Okay? So kaya po nila kinukuha itong mga kasagutan sa mga tanong na ito. Kailangan pong i-establish kung ano po yung iniutos ng Senate Impeachment Court. Bakit nila pinapa-attest? Bakit nila pinapa-certify sa prosecution's panel yung articles of impeachment? Kasi kailangan ma-establish na sunod ba yung 1-year bar rule. Pangalawa, pwede bang kumbaga, nasaan na yung 10 days rule sa House of Representatives? Na ilagay ba ito sa calendars of business? Kasi kung inyong matatandaan at kung nanonood kayo, February 5, i-file ang ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
And in just 6 hours, umakyat kaagad yung pang-apat na impeachment complaint sa Senado. Nasaan yung 10 days? Wala. Hindi nasunod yung 10 days. 5 oras lamang or 6 na oras lamang yung itinagal ng proseso. Ipinail sa office ni Secretary General, umakyat sa House of Representatives, after 6 hours, andoon na sa Senado. Na-impeach na nila si VP Sara. Meron ba silang maipapakitang minutes of the meeting or kung anumang mga pag-uusap or assessment na ginawa? I don't know. Kailangan nilang patunayan yan. So, magiging mainit po ang talakayan na ito sa impeachment kasi umaksyon na po ang Korte Suprema. So, ano sa tingin ninyo, mga kaibigan? Yung mindset po kasi ng isang individual at yung mindset ng isang tao, lalo na kapag nakapag-aral po ng law, batas, ay magkaiba po yung thinking. Magkaiba po yung paniniwala. No, magkaiba po yung paniniwala. Kagaya nga po, for example, ni Manong Ted Filon. Di ba sabi ni Manong Ted Filon, kung maraming ebidensya, kung gusto ni VP Sara ng bloodbath battle, bakit hindi ituloy yung impeachment? Bakit nag-file ng bakit gusto ng defense team ni VP Sara na ma-dismiss yung impeachment? Paano natin malalaman ang totoo kung ipapa-dismiss nila yung impeachment? 'Di ba? Ganun po kasi ang mindset, ang thinking kapag wala kang background sa batas. Kasi ako po nakabase po tayo sa batas, no? Kasi para sa akin, sayang naman na nag-aral ako ng law kung hindi rin naman ito masusunod, 'di ba? Kaya always anchor yung decision natin, yung iniisip natin kung ano ba yung sinasabi ng ating saligang batas. Okay? Kasi proseso po 'yan. Okay? Wala pong problema. Ako po mismo, mag-iingay ako. Isusulong ko, sasabihin ko, gagatungan ko ang bawat kampo, ituloy ang impeachment. Kasi gusto kong malaman ng katotohanan. Gusto kong marinig yung sinasabi ni VP Sara na marami siyang pinanghahawakang ebidensya. Sino bang ayaw, di ba? So gusto ko yan na mapatunayan. Pero ilagay sa proseso, itama yung dapat gawin. Hindi yung basta-basta na lamang mag-file ng impeachment, diretso na kaagad, masasayang po yung oras ng mga kongresista, oras ng mga senador, na ang kanilang main responsibility is magpanukala ng saligang batas, hindi po magpatanggal ng isang opisyal. So, ano po ang inyong opinion, mga kaibigan? So, kung sa tingin po ninyo, may punto po yung ating sinasabi, inaanyayahan ko kayo na makibahagi sa talakayan. Okay, so yun lamang at maraming salamat.